Ang Bangkerohan Market sa Davao ay puno ng buhay. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng hinog na durian at inihaw na isda. Si Tino, 16, nakayumangi ang braso mula sa araw, ay tumutulong sa kanyang nanay magtumpok ng matinik na durian sa kanilang pwesto. Pero madalas, napupunta ang mata kay Sari, ang masayahing babae sa pwesto ng isda sa kabilang pasilyo. Ang tawa niyo, maliwanag na parang araw sa umaga, ay tumatagos sa ingay ng palengke habang nakikipagbiruan siya sa mga customer. Hinihiwa ang bangus sa isang pitik ng kutsilyo. Buwan na hinintay ni Tino si Sari pero nahihiya siyang gawin ang higit sa tango kapag kumakaway ito. Isang mabagal na hapon, lumapit si Sari. Ang apron niya may bahid ng kaliskis. "Tino, tikman mo tong sinugbang isda," sabi niya. Inabot ang pirasong nakabalot sa dahong ng saging. Kumagat si Tino. Sumabog ang mausok na lasa sa dila at bumulong. "Ang sarap." Ngumiti si Sari. "Libre, basta turuan mo ako maglaro ng sungka." Noon, sa lilim ng tarp, naglaro sila ng sungka gamit ang mga bato. Umaalingaw-ngaw ang tawa ni Sari habang nadudulas si Tino sa mga kabibe. "Ang daya mo!" Biro niya, kinikiliti ang braso niya. Tumibok ng mabilis ang puso ni Tino. Hindi sa laro, kundi sa lapit ni Sari. Naging rutina ang kanilang araw sa palengke. Magkasamang kumakain at naglalaro ng sungka. Tinuruan ni Sari si Tino kung paano pumili ng pinakasariwang isda, habang ipinakita naman ni Tino kung paano pumili ng durian sa amoy nito. Umupo sila sa mga kahon, nagpapalitan ng kwento. Ang pangarap ni Tino na maging mekaniko, ang layunin ni Sari na magbukas ng maliit na kainan. Isang gabi, nang tahimik na ang palengke, nagtiwala si Sari. "Tino, lilipat kami sa Cebu. Mas maganda daw ang negosyo." Bumagsak ang sikmura ni Tino. "Kailan?" Tanong niya, mahina ang boses. "Next month," sagot niya, nakatingin sa lupa. Naging rutina ang kanilang araw sa palengke, magkasamang kumakain at naglalaro ng sungka. Tinuruan ni Sari si Tino kung paano pumili ng pinakasariwang isda, habang ipinakita naman ni Tino kung paano pumili ng durian sa amoy nito. Umupo sila sa mga kahon, nagpapalitan ng kwento. Ang pangarap ni Tino na maging mekaniko, ang layunin ni Sari na magbukas ng maliit na kainan. Isang gabi, nang tahimik na ang palengke, nagtiwala si Sari. "Tino, lilipat kami sa Cebu. Mas maganda daw ang negosyo." Bumagsak ang sikmura ni Tino. "Kailan?" tanong niya, mahina ang boses. "Next month," sagot niya, nakatingin sa lupa. Hindi nakatulog si Tino ng gabing iyon. Hindi matanggap ang palengke nang wala ang tawa ni Sari. Inukit niya ang isang maliit na sungka board mula sa kahoy. Inukiran ng kanilang mga inisyal sa sulok. Determinadong nasabihin ang nararamdaman. Pero sa bawat pagsubok, natigil ang mga salita sa lalamunan, nilunod ng ingay ng palengke. Isang araw, nabanggit ng isang customer na nakita ang pamilya ni Sari na nag-eempake. Nauubos na ang oras. Sa huling araw ni Sari sa palengke, mabigat ang ulap sa langit. Nanginginig ang kamay ni Tino nang iabot ang sungka board, nakabalot sa lumang dyaryo. "Para sa'yo," sabi niya, halos hindi makatingin. Binuklat ito ni Sari, hinaplos ang mga inisyal at napasinghap. "Tino, ang ganda nito!" Bago matakot ay sinigaw ni Tino, "Sari, gusto kita! Kahit aalis ka, gusto ko sabihin." Kumikin lang ang mata ni Sari, lumapit. "Tino, gusto rin kita, pero malayo ang Cebu." Nakatayo sila sa pwesto niya, nawala ang palengke sa paligid. "Sulatan mo ko ha," sabi ni Sari, mahina ang boses. Tumanggo si Tino, inabot ang gusot na papel na may address niya. "Pangako, Sari." Inakap siya nito, ang init niya parang amoy ng inihaw na isda. Habang umaalis ang jeep ng pamilya ni Sari, puno ng kahon, kumaway siya, hawak ang sungka board. Pagkalipas ng mga linggo, dumating ang isang liham sa pwesto ni Tino mula sa Cebu. Sa loob ay isang pinatulyong bulaklak at sulat ni Sari. "Tino, namimiss ko ang palengke, at ikaw, maglaro ulit tayo ng sungka balang araw." Ngumiti si Tino. Isinilid ang liham sa bulsa
alam na ang puso ng palengke ay nabubuhay sa kanilang mga sandali, naghihintay sa araw na magkikita silang muli.